Totoong hiwalay na si Kim Chiu at si Sian Lim. Hindi lang maamin ni Kim Chiu at si Sian Lim. May third party ba? Ito na nga. Ay, parang. Nako, baka magalit naman si Sian Lim sa akin. Kasi sabihin niya, ito mga baklang to talaga, oh. Alam mo naman, ang dami nang naniniwala sa'yo. Alam mo, Loy, alam mo, you're so. Si Kim Chiu na ang nagsabi. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo. Ito naman ang antok na inyong papa o at OTDF. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Stress na naman. Energy! Ang dami namin pinanggalingan. Pero syempre, alam niyo na, kahit anong oras kami dadaan, basta commitment namin to sa inyo. Kasabay ng yung iba, talagang sinasabi nila na naninira na kami ng kapwa. Yung mga lumalabas ngayon na parang sinisiraan daw natin si Andrea Brillantes. Wala na raw tayong ibang magandang naibalita tungkol kay Andrea. Oo. Samantalang nung araw na sinasabi natin na napakahusay na umarte o actress ni Andrea Brillantes doon sa senior high, wala naman din kayong sinasabi, no? Oo. Pero alam nyo, nanonood ako lagi ng ng senior high, ang husay ni Andrea dyan. O ayan ha, baka sabihin niya sinisira ako si Andrea, ha? Alam mo, gusto ko rin sumausaw doon sa, talaga sumausaw. Hindi, bago ang lahat, Loy, gusto ko sumausaw doon sa issue ng bakit daw ipinagmamalaki ng nanay ni Andrea na napag-aral ni Andrea ang mga kapatid, na ipagpatayo sila ng bahay, etc. etc. Bakit naman ang hindi? Diba? Kasi nga, sinasabi nila, dapat daw ang mga magulang ang nagpo-provide sa mga anak, at kung magkakaroon man ng gano'n ng mga anak ay para sa kanila mismo at hindi para sa magulang. Diyos ko, kailan pa naging krimen? At kailan pa naging pangit o hindi maganda yung pagtulong sa pamilya? At saka hindi si Andrea ang unang artistang ginawa yan. Ang dami, di ba? Oo, Diyos ko naman, nanay naman ni Andrea yun. O kung meron man siyang pamilya na binubuhay, ano naman ang pakialam natin? At saka yun, noble deed yun, Nay, di ba? Oo, di ba? Gusto mong makatulong sa pamilya mo. Oo, yung iba kasi, alam mo naman ngayon, di ba? Noong araw kasi, yung old school, gusto kong makapag-aral hanggang sa makapagtapos para pag nagtrabaho ako, matulungan ko yung nanay ko, tatay ko. Noong araw, gano'n. Ngayon man, binabaligtad ng ibang Gen Z. Na, ang sinasabi naman nila, yung obligasyon ng magulang na paaralin, bihisan, magbigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Pagdating ng araw, ginamang mga anak, pag nagkaroon sila ng family in the future, yun ang commitment nila, hindi daw yung magulang nila. O iba-iba naman ho talaga naman, hindi naman para kontra hindi natin yun, pero syempre, kung nakagisnan mo na gusto mong tumanaw, gusto mong bumawi sa magulang mo, sino sila para pigilan ka? Mas masyak tayo kung ibang pamilya ang binubuhay ni Andrea at hindi ang sariling pamilya, hindi ba? Kaya nga nag-react dyan si Meme Vice, di ba? Kasi nga na-name drop kasi, Nay, na gaya ni Vice, ni gano'n. Kaya dinefend lang ni Vice yung nanay niya na, hindi ko binuhay yung nanay ko, ha? Nagtrabaho yung nanay ko abroad. Para buhayin sila, pag-aralin sila. Oo. Pero kanya-kanya naman yan ng alam mo, kung isa kang mabuting anak, di ba? Hindi mo kukwentahin ang mga nagagawa mo para sa pamilya mo. Dahil ang nanay at ang tatay naman, hindi rin naman sila nangungwenta kung ano nagawa nila para sa anak nila. Sa mga panahon ngayon, nasa mga anak na yan, kung paano kayo makakatanaw at makakaganti, makakabawi sa inyong parents. Diba? At ako, Loy, sa totoo lang, saludo ako doon kay Andrea. Ba't ka naman ngayon bumabawi ngayon kay Andrea? Anong pinapalabas mo? May kasalanan ako kay Andrea? Kaya ako bumabawi? Darling, yun ang item ngayon di ba naglalabasan? Kino-question yung nanay kung bakit ganun ipagtanggol si Andrea. Obligasyon daw ng magulang yun.
Na, hello. Sa akin, very noble yun. Diba? At so, yung para bumawi tayo kay Andrea, kaya natin ito sinasabi, hindi. Issue yan ngayon eh. Diba? O iba naman yung sa Elijah, iba naman yung sa Katniel. Iba yun. Hindi rin naman namin ginajudge si Andrea. Nagkataon lang na may mga netizen na nagko-comment dito sa ating YouTube na pinag-iinitan daw natin si Andrea, sinisiraan daw natin si Andrea, winawasak daw natin si Andrea. Lagi niyong tatandaan, mga iha, lalo na yung mga baby bra warriors. Ha? Ako'y naniniwala na walang pwedeng sumira sa'yo kundi ang sarili mo. Diba? Ganun lang naman ang Diyos ko. Kahit nga kami, pwede kaming sirain namin ang sarili namin. Kami sisira. Kasi kahit anong paninira sa amin ng ibang tao, kung kaya pa rin namin bumangon, lumaban ng parehas, edi gagawin namin. Correct. Katulad din ni Andrea. O ngayon si Andrea ay binabato at kinu-question at pati yung reputasyon, ganun din, kinu-question. Hindi ba? Na kay Andrea na yan, gusto ba niyang sagutin? Gusto ba niyang i-dignify yun? Gusto ba niyang manahimik? Deadmahin? At feeling niya, pag dinedma niya, lilipas din ito. Nasa diskarte na yan ni Andrea. Kung paano niya ito haharapin. Ayun nga, hinarap niya na. Hinarap na niya ano? Hinarap niya na, di ba? Paano niyang hinarap? Nagsalita ba? Ayun hinarap niya. Dead ba siya? Yun ang pagharap niya. Dead ba siya? O, ibig sabihin, yun ang paraan ni Andrea sa pagharap ng mga isyong ito. Deadma. As in total deadma. Okay ba sa'yo, Te, yung gano'n? Oh, sa akin, basta ako naniniwala, kung alam mo kung ano yung totoo sa sarili mo, sabihin mo pa rin. Pag meron pa rin mga hindi naniwala, pagkatapos mong sabihin, yung totoo para sa'yo, edi it's up to them. Ang importante, nagsalita ka na. Finish na yun. So naniniwala ka, Te, na may kinalaman siya sa Katniel? Ako sa totoo lang, no, Checks, ako, eto harap-harapan ko sasabihin sa inyo to, ha. Well, yung tanong mo, napakahirap talaga niyan, ano. Pero since ang tagal ko na rito sa industriya, alam ko na yung likaw ng bituka ng mga artista karamihan, hindi ba? Yung iba hindi nagsasalita, yung iba nagsasalita para linawin ang issue, yung iba pumapatol, yung iba gumigimik, yung iba nagsisinungaling, di ba? Ako feeling ko yung mga ganyan, yung tulad yan, yung Katniel, kung may kinalaman si Andrea. Ako, sa totoo lang ha, no comment. Doon din pala yung bagsak. Mahalaga hinarap mo. Oo. Hindi ko tinalikuran. Hindi ko dinedma. By saying no comment. Ito kaya na harapin mo. Alin? Yung isyong Kim Chu at saka si Yan Lin. Oh. 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 Ano ba yan? Ano mga? Ayun na nga. Araw-araw yun ang tinatanong sa atin. Hiwalay na daw ba si Kim Chu at saka si Sian Lim? Okay. Oh. Okay. A friend of mine and a friend of Sian and Kim Chu told me na totoong hiwalay na si Kim Chu at si Sian Lim. Hindi lang maamin ni Kim Chu kasi nga pinoproseso pa ni Kim Chu. At si Sian Lim din, hindi mo rin siya maasahan. Siyempre, na magkomento or magbigay ng kanyang statement tungkol dito, no? Wait, nagsalita siya. Si Sian Lim? Oo. Oo, ano sabi? Ayun, ang haba nga ng statement, di ba? Huh? English nga ng English. Wala rin namang diretsong sagot. Ayun na nga. Pinapagalitan lang niya yung mga nagchichismis daw, yung mga marites. Eh, alam niyo naman ang mga marites, hindi naman mananahimik yan kung wala silang konkretong sagot na nakukuha. Teka, gano'n na daw katagal? Naku, ang pagkakaalam ng friend ko ay nauna ang Katniel bago sila. Na naghiwalay? Hindi, nagkabalikan. Ha? Naghiwalay, ano? Oo nga. Oo, yun.
So, mga ilang buwan na rin to? Naku, oo. Siguro mga 2 months na. Pero syempre, kino-quote ko lang naman yung friend ko. Na yun ang sabi. Eh, sinabi ba din kung ano yung dahilan? May third party ba? Ito na nga. Ay, bago yung third party, nauna yung fourth party. Ay! Pabaliktad, Di ba reverse? ngayon? Hindi, joke lang. Hindi, sabi sa akin ng friend ko, wala naman daw third party. It's just that, it's just that. Oo, parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim Chu ng proposal. Dahil 12 years na sila eh. Oo. So, nung nag-split sila, saka natin nababalitaan naman yung Iris Lee. Saka natin nababalitaan, meron pa nga, Diyos ko, may iba pa tayong nabalitaan bukod kay Iris Lee. Ano te, babae ulit? Ayaw mo na ba ng babae? Ha? Tinatanong ko lang. Alam mo, Naglalabasan. kamalditahan ng ganyan. Nagdududa tuloy sila sa mga... Ba't ganyan mag-comment si ano? Parang may laman, si Jex. Hindi, nagtatanong lang. Sabi mo naglalabasan eh. Oo nga. Oo. O sige te, sagutin mo, babae ba talaga ulit? Alam mo, well, yung unang nabalitaan nga natin mula sa aking friend ay split na sila. Matagal na. Nauna lang ang Katniel. Pero dyan sa tanong mo na yan, Jex, again, no comment. Baka ba ng explanation? Wala akong sagot. Ano? Naku, baka magalit naman si Sian Lim sa akin. Ito sasabihin niya, ito mga baklang to talaga, oh. Diba? Sabihin niya talaga yan, te, mga baklang to. Hindi. Ano ka lang, hypothetical lang sa akin. Na baka yun ang sabihin niya kasi nga masyado tayong ano. Alam mo naman, ang dami nang naniniwala sa'yo. Hindi kaya nililinaw ko nga hypothetical. Alam mo, Loy. Alam mo, you're so... Why? You're so na talaga. I'm just reminding you, a lot of people are looking forward to your messages, to your statements. Sabi ba? Yeah. Ako, Diyos ko. Basta yun ang sabi. Eh, may pa kami mga ganun pang sagot dati si Kim sa interview, yung mga tungkol doon sa nalinlang kayo, yung mga ganun. Tapos yung bandang dulo na, sa amin na lang yun si. Huwag natin kunin, ibigay natin sa kanila, kasi sa kanila nga yun. Hayaan natin silang sumagot. Baka naman mali ang source ko sa pagsasabi ng ganun. Kadagdag pa dyan, te, yung pang-aasar kay Kim Chu sa Showtime eh. Yun pang isa. So, syempre, parang may idea na rin yung mga kasamahan ni Kim Chu kung ano talaga yung real score. Diba? Buti te, ang galing ni Kim Chu, no? Kaya niyang sumabay, kaya niya makipagbiruan pa rin. Syempre, alam mo, it's showtime. Bawal ang malungkot, bawal ang bagot, bawal ang boring. Kaya ganun si Kim Chu. Pero minsan na tinatamaan na din siya, di ba? Bigla na lang din siyang naiiyak. Oo. Baka naalala niya yun. At ang sabi sa akin ng aking source ay ang It's Showtime, ang isa sa mga dahilan kung bakit kaya pa rin umiti ni Kim Chu. Kasi nga, bawal ang malungkot sa Showtime. Kaya itong December, huwag na raw tayong ma-shock kung hindi na natin makita si Sian Lim sa vlog ni Kim. Yung mga out of the country na niya break. Every Christmas break niya, kasama niya si Sian Lim. Huwag na raw tayong ma-shock. At isa sa mga araw na ito ay magsasalita na rin finally si Kim Chu. Kaya wag nating pangunahan. Hindi ba natin pinangunahan yung te? Hindi, sabi lang namin yung friend ko. So, Sian din pa rin yan at kay Kim Chu,
kung paano nila ito haharapin yung mga issue ito. Kasi hindi naman talaga tumitigil yung issue eh. Alam mo naman dito sa showbiz ngayon, lalo na mga hindi kailangan magkakapitbahay ang mga chismosa para lang magkaintindihan sila. Dahil ang social media, ang kanilang platform ng chismisan talaga. Diba? Minsan nga, sila pa yung nakakadukot ng mga resibo eh. At saka minsan na yung pagsabi din ng real score, yung first step ng moving on and moving forward. Correct. Oo. Kaya ngayon ang inaano ko. Ako saka lang ako maniniwala sa lahat ng yan. Pag si Kim Chiu na ang nagsabi. Kasi di ba nakagisa na sanay na tayo sa showbiz na ang babae ang nagsasalita muna ng split up. Kasi pag inunahan siya ng lalaki, parang yung babae may kasalanan. Or parang ang epal nung, uy, ba't ikaw nauna? Parang kawawa naman tong isa. Parang hindi gentleman. Oo. Kaya, ayan, hintayin natin sila. At saka, kung hindi talaga nila priority yung marriage sa ngayon, edi darating at darating din naman yan sa takdang panahon. Kasi ang sabi ng aking source, sobra daw kasi si Kim Chiu magmahal daw. Oo, alam naman natin yan. Tama yung sinabi ni Kim Chiu na binibigay niya lahat ng kanyang pagmamahal. Kasi ayaw niyang balang araw, questionin siya ng lalaki. Or questionin siya ng kahit sino na, bakit kaya mo naman palang itodo hindi mo pa tinodo. Pero ako naman naniniwala na una mo nang mahalin ang sarili. Dapat ikaw yung kargado ng pagmamahal para may maibigay ka sa iba. Yes. Magbabalik po ang labas. Hindi nga. Sa labas. Ay, sorry. Oo. Hindi showbiz update. So, yun nga. Kaya hintayin natin si Kim Chiu. Siguro, kaya ayaw ni Kim Chiu muna magsalita kasi nahihiya siya. Nahihiya si Kim Chiu? Bakit naman siya nahihiya? Kung totoo, kung yun ang laman ng damdamin niya, hindi ba? Ba't hindi aminin? Di ba sinabi niya, nung kailan na baka nalilinlang na kayo ng mga balita. Ano connect? Baka ayaw niyo mapahiya sa mga reporter. Well, basta ang makasasagot lang ng mga tanong natin, lahat, lalo na yung mga Kimsi, na deserve nilang malaman ng truth kasi sila yung supporters, ay manggagaling ang truth kina Sian Lim at Kim Chiu. Sana hindi totoo ang sinabi ng aking source. Kaya naman yung mga pagbawi mo din, Gaga, hindi kailangan nating ayaw naman nating magmaldita dito. Pangunahan sila. Sinabi lang yung aking source, depende pa rin kina Kim Chiu at Sian Lim ang kasagutan. So, ang bola ay nasa kanila. Ay, sana na hindi totoo. Yun din naman ang aking Gusto ko lang marinig kay Kasi kung totoo yan, ay nako. At pinili naman nilang magdesisyon na maghiwalay na tayo. Ibig sabihin, mutual yung naging desisyon nila. At eto na nga ang latest. Si Sian Lim, kung hindi hinide or itinago, ay idinilit ang mga videos niya sa kanyang YouTube ngayong araw, December 12. Nung unay, nagtira lamang siya ng 3 vlogs at 2 short videos, pero ngayon, isang video na lamang na in-upload 7 years ago ang makikita sa kanyang channel. Definitely, burado na rin ang iba niyang vlogs kung saan kasama si Kim Chiu at nagtataka ngayon ng mga netizen kung bakit ito ginawa ni Sian. Isa rin kayang patotoo ito na wala na nga sila nang nakarelasyon niya for 12 years na si Kim? Hintayin natin ang statement ni Sian tungkol dito. Pero kung totoo yan, gusto ko i-hug si Kim Chiu. You're so sweet, Loy. Si Sian Lim. Si Kim Chiu muna, Nay. Kasi mas matagal ko naman siyang nakilala Ako nag-organize ng debut niya. Kaganyan mo. Lalo tuloy silang nag-iisip. Ha? Bakit? Na hindi pinaglaban ni Sian Lim. Uy, wala kaming sinabing ganun buong gabi. Grabe. May bagong theory na naman si Jeds, Nay. Ako nga, please, stop me.
tigilan mo ako. Bago yun, hindi na don't need. Ay, nako. Yakap na mahigpit kay Kim, kung totoo yan. Ayaw mo talagang yakapin si Sian Ling? Si Kim Chiang muna. I-push talaga yan, Jex. Kakaloka ka. Ayaw mo yakapin. Oo, alam mo, magko-comment na naman sila. Epal talaga yung nasa likod nyo. Hindi ako na lang kaya yakapin si Sian Ling. Yayakapin ka kaya? Ako feeling ko hindi. Oh. Yung kamukha nga ni Kim Chiu, di ba? Tinakbuhan at iniwasan niya sa stage. Ay, dati. Pakaya. Huwag mo na yakapin si Cindy. Kung ganun din lang naman ang isip mo. Oh, anyway, hintayin natin sila magsalita. Ay, oo. Gusto mo yung ay, oo? Nakakaloka, oo. Baka magkaroon nga ng posibilidad na matuloy ang It's Your Lucky Day. Oh? Yes. Ito na? Ang narinig ko narinig ko lang to, ha? Yan ka na naman sa narinig mo, ha? Hindi, wala ako, natutuwa lang ako kasi kung matutuloy ito come February, buong buwan, una, ang dami kakaroon ng trabaho ng mga staff. Yes. Tapos, mababalik yung grupo ni Luis Manzano. Oo. Eh, anong time slot nila? Before showtime? O yun nga pinapangarap ng lahat before showtime para back-to-back yung pagkakaiba ng dalawang entertainment. Diba? Pero ang narinig ko, Yan na naman sa narinig. ang nakita ko, Nakita mo? ang narinig ko nga ay bago mag-TV Patrol. Kaya abangan natin yan kung matutuloy sa February. Pero magandang balita ito. Baka nga na matutuloy kasi kasama sila dun sa station ID, di ba? Oo. Kaya abangan natin ito, ha? O yun nga pala, Loy, galing ako nung isang araw. Sunday, ay galing ako sa Child House Foundation, dyan sa Agoncillo, Manila. At syempre, nakakatuwa kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Child House Foundation, yun yung shelter ng mga bata na may rare disease. Na kailangan malapit sila sa ospital para sa panahon na sila ikikimo, meron silang diagnostic test, meron silang mga check-ups, ando na sila, yun ang pinakabahay nila. Itong Child House ay matagal na. At syempre ito ay sa pamumuno ni Mother Ricky Reyes, ni David Tan Castillo, ayan. At syempre, ang masisigasig na sumusuporta dyan ay sina Karil Abdul Jabbar? Luman. Sino kasi? Karil Tatlong Hari. Si yung asawa niya, si Yael. Oo, sila nag-compose ng parang theme song ng Child House Foundation. Tapos may mga iba pang celebrities. At nung Sunday ay nayaya ko si JP o si Joaquin Dumagoso. Talaga nagpunta yung bata, alam na alam niya na akala ko etchos lang na pupunta ako dyan. Di ba mga ganyan, mga bulaklak lang ng dila. Pero si Joaquin ay nandoon. Kaya sobra akong tuwang-tuwa dito sa anak ni Yorme na talagang nag-pledge siya ng support. Wow! Oo, sabi niya, ang grabe, ang tatapang ng mga bata. Tapos, syempre, since blessed naman tayo, i-share natin yung blessing sa kanila. Kaya nag-pledge si ng pera. Si Joaquin. Oo. Alam mo yung mga case ng mga bata dyan. Pag sinabi mong rare disease, bihira mong makikita yung sakit na yun sa bata. Pero yung mga bata dyan ay tinuturuan ng Child House na nakangiti lagi, laging madasalin, ganyan. Kaya yan, buti na lang andyan din ang mga taga Red Cross na tumutulong kay Mother Ricky at yung iba pang nagmamahal sa Child House Foundation. Ayan. Yung Lux Beauty ni Miss Ana Magkawas nagpadala rin ng mga gift para sa mga bata. Ang dami! Lalo na ang katuwang ng Child House na si Mr. Hans C. ng SM. Talagang, Diyos ko. Ayan nga, Loy, napakaswerte ng mga bata na yan. Siyempre, ibinahagi ko rin yung story ko sa kanila, yung aming journey kay Mira. Kaya naman, ayun,
Na-inspire sila. Oo. Na laban lang kayo. Ha? At syempre, yung mga gustong tumulong pa sa Child House Foundation, ayan po. Pwede niyo po silang kontakin sa Instagram. Meron po sila. Ha? At syempre, yung aming ano rin, no? Yung Dugong Alay, Dugtong Buhay na nagbibigay din ng libreng dugo. At syempre, yung Kasuso Foundation sa mga breast cancer patients naman natin. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtulong habang may buhay. Siyempre, di ba, pag bless tayo, share din natin yung blessing sa kanila. Dahil doon naman galing yan kay Lord. Tama. At ibahagi natin sa kanila. Ipag-pray po natin sila, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, sana po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibagay po ang aming episode niya, na kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po yung vlog ko kung saan sinabi ni Papa P, Piola Pascual, kung ano ang kanyang secret for staying young. Bongga. At syempre, nais ko po magpasalamat kay Dr. Hayapaki sa Victoria Skin. Diyan po yan sa 7th floor ng Victoria Tower sa EDSA, malapit sa GMA for my facial care. And Dr. Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para naman po sa aming mga gorgeous na ngiti. Dr. Jessica D para naman po sa aming eyewear, Ideal Vision. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Jessica D. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan, pero this time, ako naman po ang mamimigay sa inyo. Ha? Oo! Panoorin niyo po ang mechanics sa aking YouTube channel. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Lux Premier Beauty and Wellness, at ang Entransition PH. Thank you po! Ayan, at syempre pa, ang aking panayam kay Uge at kay Pokwang. Ayan, sino yung sinabihan ng toxic kayo? Sabi ni Pokwang, oo, inawat siya ni Eugene. Ako, panoorin niya yan sa OGBS Inspires, ha? Na nasa I1 TFC na rin, okay? At ang aking pasasalamat sa Premier Drip at Celeb Skin for my skincare, at ang Headway Vera Salon, at syempre pa ang Diuhana Boracay Beach Resort. Diyan sa Station 3 ng Boracay, kung gusto niyo pong mag-stay dyan sa Boracay at makaisip kayo magbakasyon, dyan na kayo. ohana.com, doon po kayo pumunta sa website nila. Okay? At ito po ulit yung lingkod, Papa O Sinodibs, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Ayan! Ichika mo na! Dali! Stress natin talaga. Ha? Halika na. Oo, may simbang gabi pa ako. Ang agam. Hindi pa ngayon yun, Ay, ba ba? Sumba yun sa'yo, sumba. Ano pa talaga ako?